For today's video nga pala mga kabakeks, para sa aming pananghalian ng araw na yan, ako nga ay magluluto ng gulay. Namimiss ko nga kasi si Mr. kaya naisip ko magluto ako ng gulay, char. Si Mr. nga kasi ang inspirasyon ko sa pagkain ng gulay, sa totoo lang mga kabakeks. Mahilig nga din kasi siya mag-ulam-ulam ng mga ganito baga at magluto, lalo pag andito yun. Bibili lang yun minsan ng saluyot, ganyan, ng okra, talbos, tapos lulutuin niya na ng ganyan. Pero ako gusto ko ganito, maraming gulay. Si Mr. kasi, sa totoo lang mga kabakeks, pag nagluluto yung kahit simpleng luto lang, pwede na sa kanya. Alam nyo na, pag taga-probinsya, ganun talaga, mga simpleng luto lang, pwedeng-pwede na. Kahit nga sa sinigang, or sa nilaga, ganyan. Kahit na repolyo lang, ay, swak na sa kanya yun. Pero ako hindi. Mas gusto ko talaga maraming gulay. Pero alam nyo ba mga kabakek, sa totoo lang, si Mr. talaga yung sa akin na kumain ng gulay, na kung ano-anong gulay. Kasi madalas ako sinasabihan ng arte nun, sa totoo lang. Kung hindi ko pa nga sa inyo na ikukwento mga kabakek, sa totoo lang, nung bata pa kami, ang kilala lang namin na gulay, yung kalabasa, talong, sitaw, yung mga ganyan. Tapos yung talong, pritong talong lang, o kaya tortang talong. Tapos sa kalabasa, saka sa sitaw, ginataan, o kaya sa sitaw, adobo, mga ganun lang. Tapos si tatay ko pag pinapakain kaming gulay, kulang na lang, maduwal-duwal kami. Pero pinipilit namin kainin kasi papaluin kami sa puwet. Meron pa nga time mga kabakeks na nakikain nga ako sa tito ko, sa kapatid na panganay ng tatay ko, ni daddy namin. Nagluto si tita ko, yung asawa ni tito ko, ng sinigang na merong okra. Sa totoo lang, yan din ang isa sa pinaka-hate kong ulam or gulay. At dahil nga sa nakikain ako sa kanila mga kabakeks, di napilitan akong kumain ng okra. Naman talaga, maluwa-luwa yung mata ko. Halos ayoko talaga lunukin. Or hindi ko talaga malunok yung okra. Halos hindi maalis sa dila ko. Pag mga ganong eksena mga kabakis, hindi ko talaga makalimutan. Halos maluwa-luha yung mata ko dahil hindi ko talaga makakain yung okra or hindi talaga maalis sa dila ko. Umiinom ako ng tubig, malunok ko lang talaga siya. Sa totoo lang mga kabakeks, nadaig pa nga ako nitong dalawa kong junakis na to. Si Baby Bakekang, kumakain niya ng saluyot. Si Kuya Bakokong, halos lahat ng gulay kinakain yan. Samantalang ako hanggang ngayon, matanda na ako, hindi pa ako makakain ng saluyot. Ewan ko ba, hindi ako nasasarapan or nagagaspangan talaga ako sa dila ko pag kumakain ako ng saluyot. Pero lahat naman na halos ng gulay kinakain ko na rin sa ngayon. Pwera na nga lang dun sa saluyot. Ngayon, marunong na ako mag-cravings ng gulay. Ganun yata talaga mga signs of aging mga kabakeks. Kung dati-rate, nung bata ako, hindi ako mapakain ng gulay. Halos kulamin ko na lang puro itlog, ganyan. Ngayon, nagki-craving na din ako sa gulay. Ganun kasi siguro talaga mga kabakeks, pag patanda ka na, kailangan mo na mga masustansyang pagkain. Mabuti na lang talaga mga kabakeks, kadilan ni Mr. tong mga anak ko at hindi nagmana sa kaartihan ko nung bata ako. Kasi tignan nyo naman mga kabakis, kitang-kita naman dyan sa dalawa kong junakis, lalong-lalo na kay Kuya Bako kung paano siyang kasarap na sarap sa pagkain ng gulay. Pati nga si Baby Bakekang, kung may pagsayaw-sayaw pa nga ng ulo dyan dahil nasasarapan nga din siya sa ulam namin. Sa totoo lang, yan kasi din yung mga gustong ulam ni Baby Bakekang. Halos ayaw niya nga yung masasarap na ulam. Kapag ka mga kaldereta, menudo, apritada, mga ganyan ulam namin, ay hindi yan mahalos papakain. Kaya sa totoo lang mga kabakik, sa kabila ng lahat, marami pa ring bagay ang masasabi ko, napakaswerte ko, lalong-lalo na sa pamilya ko ngayon. Lalo din dyan sa dalawa kong junakis na yan. At hanggang dito na lang muna ulit ang aking video mga kabakik. Salamat sa panonood. Bye-bye!